I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord. Thank you. To God be the glory. Amen. God bless you, Sister Jenny. Si Sister Beth, nagpasa rin. Siguro sa sunod na lang, medyo kawal tayo sa oras. The prophet said that everything we do here is wonderful, our song, our testimonies, but we must give first priority to the Word of God. Kaya tayo narito dahil sa salita ng ating Panginoon, dapat tayo ma-revive sa salita ng ating Panginoon. Hindi sa anumang bagay, kundi sa salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po. The very important is the Word of God. Praise God. Amen. At tayo po'y dadako na po sa pagbibigay. Madaling-madali. At nais kong ipanalangin ito ni Father Nemi. Father Nemi, pakipag-pray ang ating offering. Sabay-sabay na rin po tayo na ipanalangin na rin natin ang aming paglalakbay ngayon patungo sa Bicol. Aming Ama, pupurihin ka namin, pasasalamatan, dadakilain, sasambahin ang iyong kataas-taasang pangalan sapagkat ikaw ay Diyos na may-ari ng aming buhay, nangunguna at patuloy nagbabagabay at nagliligtas. Salamat po sa mga oras na ito, sa pagtitipon na ginawa mo sa amin at ang iyong salita na mahahayag sa gabing ito. Salamat din, Panginoon, sa aming mga pinagkakakitaan na binigyan mo kami ng mga trabaho, binigyan mo kami, Panginoon, ng mga negosyo at patuloy kaming nabubuhay sa iyong biyaya. Tinatanggap namin ang mga bagay na material na pagpapala na mula sa iyo. Narito, Panginoon, una sa lahat ang aming mga buhay. Tanggapin mo ang aming mga sarili at maging ang aming mga papuri, pasasalamat at ganoon din naman ang mga handog na aming pinagkakitaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa at ang aming katawan. At kasabay na rin ito ay aming hinihiling at aming pinagkakaisahan. Aming idinadalangin, Panginoon, ang paglalakbay patungo sa Bicol at ang gawain, Panginoon, na gaganapin sa anniversary ng aming mga kapatiran. Lord Jesus, ikaw po ang may-ari ng mga gawain na ito. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa aming paglalakbay sa gabing ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, maging ang mga salita na mahayag sa iyong lingkod at ang lahat, Panginoon, na mga nagkakaloob. Sa iyong pangalan, Lord Jesus Christ, ito po ang aming pasasalamat, ang aming dalangin. Amen. Amen. Gawin natin ang trusting and resting habang nabibigay po tayo. Trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting, but on this earth I trust. With the word of God down in my soul, if my Jesus will be in control, I'm trusting and resting in the promise of God. Hallelujah. I'm trusting and resting in the promise of God. But I deserve that trust. In the word of God down in my soul, it is like Jesus will be in control. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting
meron tayong visitors, pwede natin i-plus. I-welcome natin sila. Kung wala naman, diretso na po tayo sa ating mga announcement. Praise God. May 26 on Sunday, 2013, the Ladies Department will have a meeting right after the service. Pakitandaan lang po. Sunday, May 26, general meeting of the Sunday School Department at 2 o'clock p.m. Next, Friday to Saturday, May 31st to June 1st, 2013, Youth Outdoor. At Reconciliation Ministry, San Pablo, Laguna, fee 350 pesos per head. Deadline of payments, May 25. May 26. Tuesday, June 4, 2013, Men's Department's Overnight Fellowship. Pick ang pinaka-controversial na Papacy, Part 2. Kaya tayo po ay Habinum Papam ang nakalagay dito. Habinum Papam, ang ating presenter ata ay si Brother Randy Payanan. Sana maganda-handa si Brother Randy. Naudlot nung nakaraang namin, Men's Overnight Fellowship. Bago po tayo sa prayer request, pakisama po sa panalangin si Brother George Kitalig na makapasa siya sa medical exam bukas para sa kanyang pagtatrabaho sa sama po natin si Brother George. Brother George Kitalig, ang ating electrician na kukumpulin ng mga natin. Umihingi po ng panalangin sa biyanan ni Min Jacinto para sa pagkilos po ng Diyos sa kanyang karamdaman. May bara po sa kanyang puso at nakakonfine po siya ngayon sa hospital. Gayun din sa kagalingan ng aking pigsa. Maraming salamat po, Sister Nelda Cruella. Napakahirap din na may pigsa, talaga nakakapag-init ng ulo yan. Napakasakit talaga, kaya naramdaman ko rin yan. Next. Please pray for water baptism of Faith Kabak this Sunday, May 26, 2013. Sa po natin sa panalangin, isang kaluluwa na naman ang matatagdag sa ating sa kaharian ng ating Panginoon. Deborah family. From Deborah family. At ganyan din, sa kakasabi kanya ni Mother Nemi, sila po ay tatahak ngayon sa Bicol, sa Denrica, at sila po, ang mission team ay pupunta roon, sama po natin sa panalangin. Napakahirap po ang pagpunta roon, pagbiyahe. At medyo may mga zigzag road at matataas na akyatin. Noong nagpunta kami rin, muntik na kami. At sumempla, umano yung tumangilid yung sakin namin. Salamat na lang at sa pag-iingat natin, Panginoon. Salamat sa mga prayer. Kaya tuloy-tuloy po natin sila ipanalangin, sama sa panalangin. At nawa ay makarating sila ron ng may maayos at payapa sa paglalakbay. Ano pa ba? At bukas din ay sama natin si Brother David sa kanyang pagpunta bukas sa anniversary sa church sa Parañaque. Siya po ang main preacher po siya ro, kaya sama din sa panalangin si Brother David. Sino po ba? May naman po tayo nakalimutan? At kung wala na po, tayo po'y maganda-handa na. Alam ko na ito na ang pinakasasabikan po natin lahat. Sabi nga, if you eat too much in a physical body, our intestine, our large and small intestine expand. So we expand. So we must also eat our spiritual food that we need. Kaya dawa, kung malakas tayong kumain sa physical, mas lalo natin lakasan sa spiritual para lalo tayong mabundat at mawala tayo sa ating mga sarili. Yan sabi natin yung propeta, si Brother Branham, na mawala tayo sa sarili sapagkat ang Diyos iaangat tayo upang makita natin ang pinakamataas na bagay. Amen. Kaya tayo lumipat at umangat para sa mga simpleng bagay ay malakpasan natin ito. Amen. Praise God. At para po sa pag-uhudyat sa ating pastor, nice po kawitin yung "You are awesome." Awesome in this place. As I come into your presence, casting gifts of praise into your sight.
Abba Father, you are worthy of all praise. You are mighty race. You are awesome in this place. Mighty God. Kaya natin tatayo? Trust again. Kami naninikluhod sa kalulatian ng iyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. Presensya mo na lubos naming ginagalang, pinagpapasakupan, Panginoon. Presensya mo na siyang bumabago sa amin. Lord, lahat ng aming gagawin, lahat ng magagandang pananalita, lahat ng awitin, lahat ng patotoo, lahat ng pagsisikap, ay mawawala ng kabuluhan lahat kung wala ang iyong presensya. Kaya nga, Panginoon, higit sa ano pa mang bagay, ay pinasasalamatan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Oh God, pagindapatin mo kami, Lord. Sa biyaya mo lang kami maaaring maging karapat-dapat sa harap ng iyong presensya. Iling po namin, Panginoong Jesus, na iyo pong kontrolin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng presensya ngayon, ngayong gabi. Ang aking pag-iisip, ang aking buong pagkatao. Hayaan mo, Panginoon, na Lord, lubos na masakop ng presensya ngayon. At hindi lang po ako, kundi ang buong kongregasyon, Lord. Hayaan mo ang presensya mo ang makita at madakila sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang bumago. Ikaw ang gumawa ng himala, Lord. Ikaw po ang magpahayag sa pamamagitan ng presensya ngayon. Sapagkat Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. So, Father, hiling ko, Lord, ang iyong muling pangunguna hanggang sa dulo ng gawain ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 22, verse 4. Sabi dito, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Dito sa Revelation chapter 22 ay dinidescribe ang ating future home. Dinidescribe ang magiging kalagayan ng walang hanggan kung saan ay dadalhin tayo ng ating Panginoon doon sa dakong yun. At doon sa verse 4 ay nilinaw na ang sabi, wala iba kundi tayo, they shall see his face, and his name shall be upon
their foreheads. Gusto kong basahin isang quote ng ating prophet bago tayo magsiupo. Sa message na Laodicean Church Age, the salutation. Ang sabi dito, it reminds me of those beautiful words. It reminds me of those beautiful words of 1 Peter chapter 1 verse 8. At binasa ng ating kapatid ang verse, ang sabi, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Patuloy siyang sabi niya, with them we rejoice also. We haven't seen him, but we have felt him. We know him now as much as our limiting senses can let us, but one day it will be face to face. Di pa natin siya nakita ng mukhaan. Ang ating mga pandama ay nagbibigay ng ideya sa atin kung paano siya, kung ano siya, kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa atin. Pero limitado ang lahat ng ito. Pero ang sabi niya, but one day it will be face to face. That is for this age. Nakikinig ba kayo sa akin? That is for this age. Partial realization will be made perfect realization. Hallelujah. Ang sabi niya, we have been looking through a glass darkly, but soon it will be face to face. We have been going from glory to glory, but soon it will be right in the glory. And in His glory we'll shine. We shall be like Him, wondrously like Him, Jesus our Savior divine. Isn't it wonderful? We are complete in Him. That is true. He would not lie to us about that, but one day we will be changed in the atoms. We will put on immortality. We will be all swallowed up in life. Then we will realize realization. Amen. Gusto kong mangusap sa gabing ito tungkol sa mensaheng pinamagatang kong seeing Him face to face. Seeing Him face to face. Mahali tayo magsipo ngayong gabi. Seeing Him face to face. The face of God is connected with His glory in the revelation of Himself. Ang mukha ng Diyos ay konektado sa Kanyang kalulatian habang ipinahayag niya ang Kanyang sarili. Pag sinabi mong nakita mo ang mukha ng Diyos, ibig sabihin nun, may nakita kang pagpapahayag niya. At yun ay malulahati. Kapag ang Diyos ay nagpahayag, it's glorious. At ang sabi dun sa binasa nating quote kanina, para i-summarize natin, lagay natin sa isang maliit na capsule, ang sinasabi doon ng ating propeta, ang Diyos pang nagpahayag ng Kanyang sarili, it is from glory to glory. Ibig sabihin, may mga level ng pagpapahayag. At base sa level ng pagpapahayag, ganun din kalaki ang kalulatian na namamalas nung pinapahayagan. Are you following me? So God reveals Himself from glory to glory, from one degree to another degree. Amen? Higher and higher and higher and higher until His full face is placed before us in the fullness of His glory. Kaya nga ang sabi niya, pagdating ng araw na yon, hindi na natin siya makikita ng kaunti lamang, ng bahagya lamang, makikita natin siya ng face to face. Okay? Under the Old Testament, ang mukha ng Diyos ay hindi niya pinahintulutang makita. Ngunit, sa bagong tipan, makikita nyo na pinahintulot na ni Lord na siyang dating walang mukha ay magkaroon ng mukha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
Naisip niyo ba yun? Ang puso ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalulatian, ang kanyang habag, ay hindi lubusang naipahayag sa ilalim ng lumang tipan. Ngunit lahat ng iyon sa bagong tipan ay naipahayag sa pamamagitan ng mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya niya, ang habag niya, ang pagmamahal niya, ang puso niya ay naipahayag. Amen. Sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Exodus chapter 33 verse 17. Titingin tayo sa ilang mga bersikulo para maunawa natin ang gusto ang paksang ito ngayong gabi. Sabi sa Exodus 33:17, "And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name." So ang Diyos ay nangungusap kay Moses. Ang sabi niya, meron kang hiniling sa akin, gagawin ko kung ano yung sinabi mo sa akin, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa aking paningin at kilala kita sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ang pangalan ay nangangahulugan ng reputasyon. Hindi lang kilala ng Diyos si Moses sa kanyang spelling ng kanyang pangalan. Ang pangalan mo ay M-O-S-E-S, kaya kilala kita. But no, ang ibig sabihin dito ng scripture ay kilala ng Diyos si Moses by his reputation. Kaya nagpapasalamat tayo bilang message believers that God doesn't know us just by the spelling of our names. But He knows us intimately. He knows our reputation. Ang isa pang ibig sabihin ng name dito ay character. God knows us by our character. He knows your character. Moses, I know you by your reputation. I know what kind of a life you're living. I know you by your character. And because of that, your request shall be granted. Tingnan natin kung ano kaya yung request ni Moses. Tingnan natin sa verse 18. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Yun yung hiling ni Moises. At inulit niya ito sa tagpong ito. I beseech thee, sinasamo ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. So si Moses, hindi siya humiling sa Diyos na ipakita ang kanyang mukha. Pero itong kaluwalhatian ay may kinalaman sa mukha ni Lord. Moses did not fully understand ang lalim nung salitang glory. Alright? Hindi niya lubos na naisip na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lubos na maihahayag sa pamamagitan ng kanyang mukha. So nung sabihin ni Moses, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian, amen, parang sinasabi niya na rin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. At tingnan natin ang sagot ng Panginoon sa kanya para maintindihan niyo yung sinasabi ko. And he said, I will make all my goodness pass before thee. Lahat ng kabutihan ko, padadaanin ko sa iyong harapan. That's part of my glory. Okay, you're asking me to show you your glory. Now I'm gonna let my goodness pass before you. Alright, ang kanyang kabutihan ay bahagi ng kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang kabutihan ay bahagi ng kanyang pagpapahayag. But it's not all of it. Ang Diyos ay hindi lang basta mabuti, marami pa siyang ibang katangian na nagre-represent sa kanyang personalidad. Alright, hindi lang siya mabuti. Amen, diyan nadadali ang mga denominations sa palaging pag-uulit-ulit, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. At lahat na ng kabulastugan ginawa nila at inisip nilang mabuti ang Diyos. Kaya, makakalampas sila dahil mabuti naman ang Diyos. Hindi nila naunawaan na ang Diyos na mabuting yun ay Diyos ding matuwid at makatuwiran. At kailangan nilang humarap sa lahat ng pagkakamali na kanilang ginawa. Merong parusa ang bawat kasalanan. And what you sow, you shall reap also. So you see, yung kabutihan ay bahagi lamang ng kaluwalhatian. Bahagi lamang ng unveiling ng Diyos. Alright, so Moses asked for his glory to be shown to him. And he said, I will make all my goodness pass before thee. Medyo nag-English ako ng konti para sa ating kapatid si brother.
David, amen. Ewan ko namang hindi siya makaintindi ng ating tinatalakay. I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord. Proclaiming the name of the Lord is also part of His glory. All right? And I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. This is foreshadowing the coming of the grace of God, the coming of the New Testament. He's speaking of proclaiming the name. When was the name revealed? The name of the Lord was revealed in the Lord Jesus Christ, when grace came, amen, by His, amen, having a body of flesh. All right, by revealing Himself in the flesh, then the name of the Lord was revealed also. And His mercy was revealed also. And I will have mercy to whom I will have mercy, and I will be gracious to whom I will be gracious. At ang sabi niya, verse 20, and He said, thou cannot see my face. Alright? Papakita ko sa iyo ng ibang bahagi ng aking katawan. Papakita ko sa iyo ang aking kabutihan. Papakita ko sa iyo ang pangalan ko. At papakita ko sa iyo na ako'y nagbibigay ng habag sa gusto kong bigay ng habag. Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Pero hindi mo makikita pa ang aking mukha. In other words, it's not yet time for you to see my face. Because I'm revealing myself on degrees. Or in degrees, from glory to glory. Pasalamat ka, Moses, I'm paraphrasing it, dahil yung ipinapakita ko sa iyo ay hindi nakita ni Abraham. Hindi nakita ng mga patriarka. Mas dakila itong pagpapahayag na ginagawa ko sa iyo about myself kaysa dun sa ginawa ko sa mga nauna sa iyo. Because I am revealing myself more and more and more and more. Amen? Hindi pa nila nakita kailanman ang anumang bahagi ng aking katawan dati. But now I am going to show you because you asked for it. And because, amen, the dispensation is changing. Dahil sa takbong ito, ay ibibigay na ni Lord kay Moses ang batas, ang kautusan. Can you say amen? Isang bagong dispensasyon. At ang Diyos, amen, ay nagpapalit ng degree ng kalulatian sa tuwing may pagpapalit ng dispensasyon. Kumbaga, nagpapalit siya ng mukha. Nagpapalit siya ng expression ng kanyang mukha. Amen. Kung maintindihan niyo kung ano ibig ko sabihin. Amen. Dahil merong pagpapalit ng dispensasyon. At itong tagpong ito, parating na ang kautusan. Kaya ang sabi niya, tingnan natin ang sumunod na verse. Alright? And he said, basahin lang natin ulit yung verse 20. And he said, thou cannot see my face, for there shall no man see me and live. Pansinin niyo yun. Alright? Ang sabi niya, thou shall not see my face. Yung face doon, kung ikiklik natin, ang ibig sabihin niyan ay, my face means presence. Person, in front of, before, to the front of, in the presence of, in the face of. So balik natin doon. So ang sabi ng ating Panginoon, thou cannot see my face. At ang sabi niya sa susunod na pangungusap, well, there shall no man see me and live. So nilinaw niyo doon sa pangalawang pangungusap niya na yung mukha ko ay ang aking presensya. Yung mukha ko ay ako mismo. It represents my whole being. Nasundan niyo ba? Kaya sabi niya, walang makakakita sa aking mukha. Hindi ka pwedeng makakita ng aking mukha ngayon. Dahil walang sino mang makakakita sa akin. Kala ko ba mukha? Dahil yung mukha niya at saka siya ay iisa. Alright? Bible terminology yan. Sana maintindihan niyo, okay? Okay, para maintindihan niyo ng gusto. Sa bahagi ng tao, ano ba ang nagpapakilala ng inyong personalidad? Ang daliri niyo ba? Tignan niyo yung daliri ko, makita mo na ako'y mahabagin at tapat at matiisin. Tignan niyo yung daliri ko, tignan niyo na ako, makikita niyo na ako'y masaya ngayon o kaya nalulungkot ngayon. Meron ba kayong clue? Tignan niyo yung aking paa, makikita niyo na ako ngayon ay naiinis. No, sir. Di ba? Hindi pwedeng sabihin, kita niyo yung tuhod ko. Makikita niyo na ako'y matanda na. Marahil magbigay ka ng clue dahil sa pananakit ng tuhod mo.
Ikaw ay tumatanda na. But that doesn't say very much about your personality. Pero ibungad mo yung mukha mo. Sa mukha mo, sa pagmumukha mo, makikilala kung ikaw ay masungit, kung ikaw ay masiyahin. Can you say amen? Diba? Kaya unang tinitignan mo sa tao ay hindi yung paa. Sino ba yan? Sino ba yan? Gusto mo ipakilala sa akin? Tingnan ko nga yung paa niyan. No, sir. Tingnan ko nga siya. Saan ka unang titingin? Anong tinitignan mo? Tinitignan mo ba yung tuhod? Hindi, tingnan ko nga yung mukha. Bakit? Kasi yung mukha ang nagsasabi ng gusto tungkol sa personality ng taong yun. Your face expresses your personality the most among the parts of your body. Brother David. Amen? So, kaya pag sinabing mukha sa Biblia, spiritually speaking, nangangulugan yun ng persona mismo ng Diyos. Kaya ang sabi niyo, tingnan niyo yung scripture ulit. Di ba? Kita niyo yung twist ng mga salita. Kung kayo ay matalas, amen, sa spiritual na bagay, makita niyo na yung face doon ay siya rin mismo. Basahin nga natin ulit. Sabi doon sa verse 20, amen, thou cannot see my face, for there shall no man see me. So yung face niya ay me mismo. Nakuha niyo? And live. Verse 21, so sabi niya, ganito na lang gagawin natin, Moses. Magko-compromise ako sa iyo. And the Lord said, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock, and it shall come to pass, while my glory passeth by. Humingi ka na makita mo ang kalulatian. Sige, padadaanin ko sa iyong harapan ang aking kalulatian. Amen. Pero makikita mo kung anong klase ng kalulatian itong makikita mo ngayon. My glory passes by, that I will put thee in a cliff of the rock and will cover thee with my hand while I pass by. Verse 23, and I will take away mine hand. Lalagay kita sa bato. Pagkatapos, tatakpang kita ng aking kamay. Pagkatapos, tatanggalin ko yung pagkakatakip ng kamay ko sa iyo. At habang ako'y dumadaan, thou shalt see my what? Back parts. But my face shall not be seen. Hindi pa panahon Moses. Hanggang likod ka lang muna ngayon. Hanggang likod ka lang muna. Tingnan mo yung binti ko. Tingnan mo yung calves ko kung gusto mo. Tingnan mo yung likod ko. Tingnan mo yung tenga ko sa likod kung gusto mo. Pero yung mukha ko, di pa pwede. It's the time. Amen? So makikita nyo dito. Anong kinalaman nito? Bakit binabasa ko? Kasi sabi dun sa binasa natin kanina sa Revelation 22, sa araw na yon ay makikita natin siya ng mukhaan. Hallelujah! Hindi tayo sasamba sa Diyos na nakatalikod doon sa eternity. Hindi tayo makikipag-fellowship sa Diyos na nakatalukbong. Hallelujah, sa Diyos na nagtatago. Amen, may mga hiwaga pa. Can you say amen? Hindi natin maintindihan. He would be revealed completely. Can you say amen? His face will be open. We shall see Him there, face to face. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. All right. Tuloy natin. So, backpass lang muna. Okay? Oo, nakita ni Abraham ang Diyos sa sign of the Son of Man when he was waiting doon sa ilalim ng puno. Can you say amen? Sa labas ng tolda. But it was a sign, it was a shadow. Amen? Hindi masyadong naintindihan marahil ni Abraham. But it was a body of flesh. Hindi pa yun yung mukha talaga na, amen, makikita natin, amen, sa tamang panahon. Alright. Tuloy natin sa Numbers chapter 6, verse 24 to 25. Maliban sa mga propeta, ang Diyos ay gumamit din ng priesthood. Priesthood. Amen? Maliban sa propeta, gumamit siya ng priesthood at yung priesthood ang kumakatawan saan? Sa ministry. Alright? Fivefold ministry. At yung mga saserdote, sila ang namamagitan para sa tao. Sila ang kumakatawan sa Diyos
for the people, at sila ang kumakatawan sa tao para sa Diyos. Naintindihan nyo? Vice versa. So kukuha sila ng alay ng mga tao, dadalhin nila sa Diyos, sa presensya ng Diyos. At pagkatapos, kung meron mang tugon ng Panginoon, amen, ipapaalala nila sa mga tao. Alright, mananalangin sila, amen, mamamagitan para sa kanila, yun ang trabaho nila. At also, merong mga salita ng Diyos na naiwan ng mga propeta na itong priesthood ay pinapaalala sa kanila. Alright. At sila ay binigyan din ng tungkulin na basbasan ang mga tao. Mangusap ng blessing, mangusap ng pagpapala sa mga tao. At ang sabi, katulad nitong babasahin natin sa number 6, ang mga saserdote ang gagawa nito. So ito ang utos sa kanila. Sasabihin nyo sa kanila, the Lord bless thee and keep thee. Alright? Dapat ganyan ang mga saserdote, no? Hindi sumpa ang binibigay sa mga tao. The Lord bless thee and keep thee. At ang sabi sa verse 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. So yung salitang His face shine upon thee, it's figurative. It's a metaphor. Paghahalin tulad. Ito isang symbolic na paraan ng pangungusap. Hindi ibig sabihin na merong malaking mukha na nagliliwanag. Pag sinabi ng mga saserdote, pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, hindi ibig sabihin na merong lalabas na mukhang malaki tapos nagliliwanag. No, it's a figurative speech. Can you say amen? Ang ibig sabihin nun, pag pinagliwanag ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, ay pinagpapala niya kayo, nalulugod siya sa inyo. Okay, so sa Old Testament, ito lang ang silip ng mga tao sa mukha ni Lord. Sa figure lang, figurative lang, metaphor lang, magliwanag nawa ang mukha niya sa inyo. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. So yun ibig sabihin nun, pagka nagliliwanag ang mukha niya sa inyo, siya ay mabiyaya sa inyo. And then ang sabi, amen? Tatalon tayo sa Deuteronomy chapter 31 verse 17. Pero bago yun, so yung mukha niya, kung paano niyo na-perceive yung mukha niya, yun ang klase ng pakikipag-deal na ginagawa ni Lord sa inyo. So this is positive. Ang sabi, pagliwanagin niya, the Lord make His face shine upon thee. Paano kung tinago ni Lord ang kanyang mukha? Abay, figuratively, negatibong ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, kung nilalantad niya ang mukha niya sa inyo at yun ay dahil mabiyaya sa inyo, now when He hides His face from you, ibig sabihin nun, pinagkakaitan niya kayo ng biyaya at hindi siya nalulugod sa inyo. Ganun lang yun eh. Di ba? Praise the Lord. Kumbaga, tignan mo yung mukha ng Diyos. Ano kaya ang mukha ng Diyos ngayon sa iyo? Naintindihan niyo? Paano kaya siya nakatingin sa iyo? Naka-smile kaya siya? Listen to me. Naka-smile kaya siya o nakasimangot siya sa iyo? Nakakunot kaya ang kanyang mga noo? O siya'y nakangiti ng tenga sa tenga? Naintindihan nyo? Kung ano yung expression ng mukha niya, yun yung laman ng kanyang puso sa inyo. Diba, yung mga mahal natin sa buhay, kilalang kilala tayo eh. Kahit gaano tayo kalayo, yung pagngiwi natin, yung pagsimangot natin, yung paggalaw ng ating mga mukha, si Ray yun, si Ray yun. Bakit? Kasi kilalang kilala nila yung pagmumukha ko. Mukha ko. Okay? So, ganun din kayo. Amen? Sa mga mahal nyo sa buhay, alam niya, si ano yan? Alam ko kung paano umiwi yan eh. Diba? Alam nila kung anong mood mo at kung anong iniisip mo base sa expression ng iyong mukha. Amen? Alam nila pagkagalit ka. Alam nila pagkahanda ka ng mambato ng mga bagay-bagay sa inyong bahay. O alam nila pagkahanda ka ng, amen, manlibre sa pamagitan ng expression ng iyong mukha. Alright, Deuteronomy 31 verse 17. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them,
so that they will say in that day, are not these evils come upon us, because our God is not among us. So makita nyo, yung kalagayan ng mukha niya, ang nagsasabi kung sila'y pinagpapala o hindi. Tang sabi, pagka dating ng araw na yun daw, magagalit ang Diyos sa kanila, at sila'y pababayaan, at itatago niya ang kanyang mukha sa kanila, at sila'y lalapain. Pagka tinago ng Diyos ang mukha niya sa iyo, ibig sabihin, pag tumalikod siya sa iyo, nasusundan niyo ba ako? Nangyari na ba sa inyo, yung kausap niyong tao biglang tumalikod sa inyo? Abay, inis na yon. Asar na yon. Diba? Tinalikdan na kayo. Sabi, pag tumalikod na ang Diyos sa inyo, lagot na kayo sa araw na yon. Bakit? Kasi nagalit na siya sa inyo. At dahil doon, lalapain na kayo ng inyong mga kaaway. Lalapain na kayo ng demonyo. At sabi, maraming mga kasamaan ang darating sa inyo. At sasabihin nyo sa araw na yon na ang mga kasamaang ito'y dumating sa amin, sapagkat ang Diyos ay wala sa aming kalagitnaan. So isa pang kahulugan ng kanyang mukha ay ang kanyang presensya. When God's face smiles upon you, He is pleased with you. His face shining in our midst means He is present in our midst. Kaya ang sabi niyo, di ba, kita niyo, lahat ng kasamaang ito, sila mismo nagpaliwanag, ay ibig sabihin noon, dahil wala siya, ang kanyang presensya ay wala sa ating kalagitnaan. Pag tinago ng Diyos ang kanyang mukha, wala ang kanyang presensya sa inyong kalagitnaan, at lahat na ng kasamaan darating sa inyo. Praise the Lord. Huwag nawang mangyari yan dito sa ating church. Amen. Hindi ibig sabihin na pagka nakaharap siya at nandito ang presensya niya na walang pagsubok na darating, na walang kahirapan, walang karamdaman, walang pakikipagbaka. Pero, amen, pagka nandito siya, kasama niya tayong dadaan sa mga mahirap na panahon yun. At hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas. Pagtatagumpayin niya tayo sa harap ng pagsubok. Pero isipin niyo, kung dumaan kayo sa mga bagay na yun, nang wala ang kanyang presensya. Yun ang mangyayari pagka tinalikod ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Huwag namang mangyayari yun. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nung araw ng crucifixion, or even before the crucifixion, at the Garden of Gethsemane, the Father, as the Spirit, turned His face from the Son. Kaya nga sa dulo ng crucifixion, ang sabi ni Kristo mismo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo tinalikod ang iyong mukha sa akin? Bakit? Yung anointing ay iniwan siya, ang sabi ni Brother Branham. Hindi ibig sabihin na hindi na siya Diyos, pero yung anointing, meron siyang present, meron siyang Espiritu ng Diyos sa loob, at meron siyang Espiritu na pumapahid sa Kanya, at yung pahid na yun ay umalis sa Kanya. Amen. Kumbaga, ang Ama ay tumalikod sa Kanya. Sana naintindihan niyo kung hindi kayo naililito dito. Okay, para ipakita na hindi na siya nalulugod sa anak. Bakit ganun ba, Dre? Parang nalilito ko. Nakakalito. Makinig ka muna, bago ka malito. Sabi niya nung una, ito ang aking sinisintang anak na labis kong kinalulugdan na panahanan. Eh bakit ngayon sinasabi mo hindi na siya nalulugod? Kasi tinalikod niya na yung mukha niya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng kasalanan niyo ngayon, inako na niya doon sa katawang yun. Hallelujah! Sa Gethsemane, kailangan magpasya siya. Papasanin ko ba ang kasalanan nila? Aakuin ko ba ang kasalanan nilang lahat? Panginoon, Ama, kung pwede lang, tumalikod ako, Lord. Pwede lang lumampas ito. Pero not my will, but your will be done. Sige na, Ama. Ipataw mo na lahat ng kasalanan nila sa aking katawan. Akuin ko na lahat ng kasalanan, lahat ng magiging kasalanan ng mga anak nila, apo nila, lahat ng henerasyon, mula kay Adan hanggang sa dulo ng sanglibutan. Pataw mo na sa akin. And that body became very sinful.
That's why the Father had to turn His face from him. At pinabayaan siya. Bakit hindi siya nalulugod sa kasalanan? Sa kasalanan yun na inako niya ng gusto sa katawang yun. At kailangan saktan niya yung katawang yun. Kailangan pabayaan niya yung katawang yun. Hindi niya iligtas sa harap ng kamatayan. Bakit? Kasi kailangan husgahan ang kasalanan ng kamatayan. Hallelujah. Kaya tumalikod ang Ama sa kanya. Pinabayaan siya. Hallelujah. Dahil ang kasalanan natin ay nakabalot sa kanyang katawang yun. Sabi sa verse 18, binabasa natin kanina, Deuteronomy chapter 31:18, and I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought in that they are turned unto other gods. So sinasabi niya, pagka kayo'y bumaling sa ibang mga Diyos, abay, huwag niyo asahan ang mukha ko'y nagliliwanag pa rin sa inyo. Paano ako matutuwa sa inyo? Sumasamba na kayo sa ibang Diyos. Sumasamba na kayo sa Diyos-Diyosan. Di ba? But remind you, amen, hindi kailangan sumamba kayo sa rebulto para magkaroon kayo ng Diyos-Diyosan ngayon. Anumang bagay na ilagay nyo sa harapan ng Diyos, amen, ay magiging isang idolo sa harapan ng Diyos. At dahil doon ay kanyang itatalikod ang kanyang mukha sa inyo. Pagka meron ng mas mahalaga sa inyo kaysa sa Diyos, naintindihan niyo ba ako? That becomes an idol. Kung ang boyfriend niyo ay mas pinahalagaan niyo kaysa sa fellowship, kung yung trabaho niyo ay mas mahalaga na sa inyo kaysa sa fellowship, kung yung Facebook niyo mas matagal niyo pang binabasa kaysa sa Bible, it becomes an idol. Amen. Dahil pagka yung Facebook nyo ang mas madalas nyong kinakaharap, ibig sabihin nun, masyado kayo in love sa inyong pagmumukha. At hindi kayo in love sa mukha ni Lord. Ano ba yung Facebook, di ba? Diyan nyo makikita yung katangian nung may account. Kaya nga, Facebook eh. Yan ang libro ng inyong katangian at katauhan. Kaya tignan nyo, diyan makikita ang mga reaksyon nyo. Di ba? At lahat ng klase ng post, magpapakita ng mukha, kaya nga, Facebook eh. Nyo alam, nagpapakilala kayo ng gusto sa Facebook nyo. Praise the Lord, tama-tama, no? Facebook. Psalms 34 verse 16. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Psalms chapter 4 verse 6. Bilis na bilis. Dami tayong scripture. Psalms 4:6. There be many that say, who will show us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Pagliwanagin mo, Lord, ang iyong mukha sa amin. Chapter 44 verse 3 ng Psalms. Sabi niya, for they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arms save them, but thy right hand and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. So sinasabi dito, ng scripture, hindi sa lakas ng Israel, kaya nila nakupkob ang promised land. Hindi sa magaling sila, hindi dahil sa husay nila, hindi sa sarili nilang pagsusumikap, kundi dahil sa kamay ng Diyos at sa liwanag ng kanyang mukha. Dahil nalugod ang Diyos, yun ibig sabihin nun. Pag nagliliwanag ang mukha niya, pinaliwanag ng scripture dito, dahil kayo ay nakatanggap ng pabor sa Diyos. Pabor. Hallelujah. Psalms 80 verse 19. Turn us again, O Lord, God of hosts, cause thy face to shine. Nasabi dito, and we shall be saved. Cause thy face to shine and we shall be saved. Anong ibig sabihin nun? Mukha na nagliliwanag. O,
Ano ba to shine? Di ba? Nagniningning. Cause thy face to shine. Ibig sabihin ng to shine dito is to illuminate or bring your face out of obscurity. Or it may also mean take the veil away from your persona, from your being. Ibig sinabing pinagliwanag mo yung mukha mo, ibig sabihin nun ay nagbigay ka ng kaunawaan, ng kaliwanagan. Okay? Kung ito'y patutungkol natin sa ating Panginoon, kapag pinaliwanag niya ang mukha niya sa inyo, pag pinasilay niya ang liwanag ng kanyang mukha, ibig sabihin nun, binigyan niya kayo ng kapahayagan. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Yung kapahayagan ay favor ni Lord. Sovereign favor yan. Kung sinong pagpapahayagan niya. Sinong gusto niya, pagpapahayagan niya. Sabi niya, Ama, salamat po na itinago mo ito sa mga pantas at marurunong at ipinahayag mo sa mga sanggol na handang matuto. Bakit? Yung revelation ay sovereign. Ibinibigay niyo yun sa kanyang kinalulugdan. Kaya pag sinabing pinagliwanag niya ang mukha niya sa inyo, ibig sabihin nun, binigyan niya kayo ng unawa, binigyan niya kayo ng liwanag sa kanyang salita. In other words, yung mukha niya na dating malabo sa inyo, wala kayong kapahayagan tungkol sa kanya, hindi malinaw ang Godhead sa inyo, hindi malinaw kung ano ba siya sa inyo, wala kang personal na relasyon, anong ginawa ng Diyos, tinanggal niya yung lambong ng kanyang mukha at pinasilay niya sa inyo. Yung dating mahiwaga, in obscurity, ay ngayon nilantad niya sa inyo. Hallelujah. And then, amen, by that you shall be saved. Hallelujah. Now, so Psalms 89:15, blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Praise the Lord. Merong mga tao na lumalakad sa liwanag ng kapahayagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pinagpala daw sila. Amen. At sila'y makakaalam ng maligayang tunog, maligayang ingay, maligayang paglilingkod. Can you say amen? Yung mga taong may revelation, masaya pag naglingkod. And they make joyful noise unto the Lord. Because they are walking in the light of His face. In the light of His revelation. Kaya, amen, wag sumama ang loob nyo at kung hindi nyo maintindihan, ba't ang ingay-ingay nitong isang to? Bakit ba ang saya-saya niya? Kasi siya lumalakad sa liwanag ng mukha ng ating Panginoon, sa liwanag ng kapahayagan. Hallelujah! Ang revelation ay tulad sa alak, stimulation of revelation. Pag ikaw'y tinamaan ng alak, ng tama nito, abay sisigla ka, may stimulation, sasaya ka, di ba? Mapapatawa ka. Bababaw ang iyong kaligayahan. Yan ang mga lumalakad sa revelation, mababaw ang kaligayahan. Amen, hallelujah. Magkaroon lang ng pandesal sa almusal, grabe kung magpuri. Grabe kung magpray at magpasalamat. Hallelujah sa lamesa. Amen, meron mga tao, lechon na at lahat. Yun nandun sa kanilang hapagkainan, hindi makapagpasalamat, hindi makayuko para magpasalamat. Pero yung lumalakad sa liwanag, pandesal lang. Hallelujah, nakataas ang kamay. Oh, in God. Because they walk in the light of His countenance. Dahil sila lumalakad sa liwanag ng kapahayagan. Hallelujah. May kapahayagan bawat panahon at yun yung kanyang mukha na nagliliwanag. Yung kapahayagan ni Luther, yun yung mukha ng Diyos na nagliliwanag sa kanila. Susundan niyo ako. Amen. So, from glory to glory. Numbers, chapter 6, verse 25 to 26. Kung di natin matapos ngayon, series natin. Sabi dito, the Lord maketh His face, or the Lord make His face shine upon thee, and be gracious unto thee. Alright? Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at siya'y maging mabiyaya sa inyo. Ako ngayon ang kumakatawan dyan sa scripture niya bilang priest. Sinasabi ko sa inyo, in the name of the Lord Jesus Christ, pagliwanagin niya nawa ang kanyang mukha sa inyo at siya'y maging mabiyaya sa inyo.
Amen. Yung biyaya ay unmerited favor. Ang biyaya ay hindi lamang sa kasalanan ina-apply. Amen. Na kapag kayo nagkasala, mapapatawad kayo. Kasama yun. Amen. Sa pabor. Pero meron pang ibang mga bagay na unmerited. Ibig sabihin nun, hindi lang kayo napatawad sa inyong kasalanan kasi nililimitahan nila yung biyaya dun sa, pag nagkamali ako, patatawarin naman ako eh. May biyaya naman eh. Di ba? Pero, maliban doon, binigyan niya kayo ng special grace para hindi ka na magkasala ulit. Hindi lang yung kapatawaran mo ang biyaya, kundi yung kakayahan para maiwasan mo yung kasalanan mo, ay biyaya rin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Pag pinagliwanag niya ang mukha niya sa inyo, magiging mabiyaya siya sa inyo. Oo, patatawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Pero higit doon, bibigyan niya kayo ng kakayahan para wag niyo nang gawin yung mga kasalanan dati niyong ginagawa. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas, pero yung biyaya niya unmerited, nagbigay ng kakayahan sa iyo. Hallelujah! Unmerited favor of God. Hallelujah! Hindi mo kayang maging sakdal sa kanyang harapan. Amen. Sa pamamagitan ng biyaya niya, sakdal ka na sa kanyang harapan. Hallelujah! Hindi mo kayang magtayo ng sarili mong mansyon na sing ganda nung hinanda niya. Kaya siya nang naghanda sa iyo. Unmerited favor. Kaya mo bang mag-gym para yung katawan mo yung maging eternal? Magsisikap ako. Inom ako ng maraming food supplements at mag-gym ako palagi. Magiging disiplinado ako sa aking pamumuhay dahil gusto kong ang aking katawan ay mabuhay magpakailan-kailan pa man. Kahit anong gawin mo, mamamatay yan, mauhukot yan, kukulubot yan, manghihina yan. Pero His unmerited favor gave you a body. Hallelujah! Bakit? Kasi nagliwanag ang kanyang mukha sa inyo. At naging mabiyaya siya sa inyo and it's given you unmerited favor. Nasabi sa verse 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace or shalom. The Lord lift up His countenance upon thee. Alright? Hindi lang, the Lord lift His countenance upon the ceiling. Kasi baka iyan ang iniisip niyo. Pag tumingala si Lord, iangat ng kanyang mukha sa inyo. Amen? Hindi lang siya nakatingala para tumingin sa ceiling. Hindi siya nakayuko para tumingin sa sahig. Hindi siya nakatingin sa church natin. Kung ano bang klase ng mga upuan meron tayo, kung gaano ba kalaki. Amen? Hindi yun ang mahalaga sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya ay kayo. Nakita niyo yung scripture? The Lord lift up His countenance upon what? Not upon the building. Hallelujah. Not upon your accomplishment, but upon thee as a person. Ikaw ang mahalaga sa Kanya. Ikaw ang gusto niyang pagkukulan ng biyaya. Hindi mga material na bagay, hindi ito palakihan ng church. Amen, di bali na hindi malaki ating church, basta ang kanyang mukha ay nagliliwanag palagi sa atin. Hallelujah! Amen. Gusto natin magkaroon ng mas malaking church. Ako nagpe-pray yung laman ng aking puso. At gusto ko nga, actually, dahil nahihirapan akong kumilos sa ating pagka-Sunday, napakarami natin. Gusto kong, kung kailangan, magrenta tayo ng mas malaking lugar para mas marami tayong ma-invite, makapaglingkod tayo sa mas maraming tao. Pero yun ay nasa kamay ni Lord. Pero ang aking dalangin, wag na wag niyang italikod ng kanyang mukha sa atin. Hallelujah! I don't want His presence. Amen. To be not amongst us. I want His countenance to be shining upon us, upon you as an individual. Hallelujah. And give the peace. Shalom. All right. 2 Corinthians chapter 4. Alright, so lahat ito, Old Testament. Ang ginawa lang ng Diyos, binigyan sila ng, kumbaga, ng ideya tungkol sa mukha. Pero wala pa sila nakikitang mukha. Naintindihan nyo?
Hindi pa to literal na mukha, figurative lang to. Are you following me? Anino lang ito. Di ba? Metaphor lang ito. Wala pang mukha talaga na nakikita. Bakit? Kasi yung mukha ay lalabas lang pagpalit ulit ng dispensasyon galing sa kautusan patungo sa biyaya. Merong mas mataas na kalulhatian na ipapamalas. May higit na pagpapahayag na gagawin si Lord. At ngayon, pagpapalit ng dispensasyon ngayon, yung Diyos na walang mukha dati ay magkakaroon na ng mukha. Sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo ang magpapakita ng puso ng Diyos, ng klase ng pagmamahal na meron siya, ng biyaya niya, ng habag niya. Tingnan niyo yung mukha ng Old Testament. Galit, kidlat, pagyanig, di ba? Kita niyo si Moses, nung bumaba siya, nakita na sila ay sumamba sa ibang Diyos, naggalit siya. Bagamat nagliliwanag ang kanyang mukha dahil sa kalulatian ng pagbibigay ng Diyos ng 10 utos. Susundan niyo ba ako? Pero pagbaba niya, nakita niya, na sila ay sumasamba sa ibang Diyos. Anong ginawa niya? Nagpakita siya ng galit. Binasag niya yung mga batong yun. At yung mukha niya ay nagpakita ng galit. He was actually expressing the heart of God because it was under the law. Yung batas ay may kalakip na takot. Pag ikaw ay nanundot ng mata, susundutin ng iyong mata. Pag nag-ukit ka ng mata, ukitin ng iyong mata. Pag ginawa mo ito, lagot ka. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Ang tao natatakot. But that's the face of God then. Pero pagdating sa New Testament, nagpalit siya ng mukha. Hallelujah! Ang sabi niya doon sa babae na nahuli sakto ng pangangalo niya. Ang sabi niya, saan yung mga nanguusig sa iyo? Saan yung mga nag-aakusa sa iyo? Sabi niya, Lord, nagsialis na sila. Simula nung sabihin mo, yung mga walang kasalanan, sila ang unang bumato. Umalis sila, Lord, lahat mula sa pinakamatanda. Ibig sabihin yung pinakamatanda, mas maraming kasalanan. Hanggang sa pinakabata. At ang sabi niya, ganun din naman ako. Hindi kita inaakusahan. Hindi kita hinahatulan. Pinatatawad kita, in other words, so iba na yung mukha ng Diyos. Dati, kung sa ilalim ng batas nakita yon, amen, lagot kang bata ka, papatayin ka, babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero sabi niya dito sa ilalim, amen, ang bagong tipan, nagpalit ng mukha ang Diyos. Pinatatawad kita. Humayo ka, huwag ka na lang magkasala ulit. Hallelujah! Kahabagan, pagmamahal, pagmamalasakit, yun yung mukha na ipinakita ng ating Panginoon. At doon siya, John chapter 11, nakita niyo ang ating Panginoon. Ang Diyos na nagkatawang tao, tumangis, umiyak. Nagsara ng aking kaibigan, siya nilibing. At ang sabi, siya ay tumangis. What's that? Ang mukha ni Lord ay nagpalit ng expression. Dating dumarating ang kanyang expression ng mukha, mamagitan ng lindol at kulog at kidlat, hanggang sa matakot ang mga tao. Sabi, wag na siya pagsalitain natin. Iba na lang, ikaw na lang, Moses, ay magsalita. Ngayon, pagdating sa New Testament, ang sabi ang description sa kanya, amen, he was a man of few words. Amen. At kung mangusap siya, puno ng pag-ibig at pagmamahal, biyaya. Why? Dahil ibang dispensasyon, ibang mukha. 2 Corinthians chapter 4, para maintindihan niyo ng gusto. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. 2 Corinthians 4:5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. In other words, ang mga tunay na fivefold minister ay hindi nangangaral tungkol sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa kanilang mukha. Hindi yung mukha nila ang dinidisplay nila. Kung gaano sila kapogi at lahat. Hindi yung tunay na ministro ni Lord. Amen. Hindi tungkol sa accomplishment nila palagi ang binabandera nila. At yung husay ko, yung galing ko, yung natapos ko at lahat. Yung aming church, walang katulad. Yung aming ministry, walang katulad. Don't preach yourself.
Sabi ni Pablo, kami, amen, na hindi nangangaral tungkol sa aming sarili. It's not about our personality. This is about the face of God. Personality of God. Tuloy natin ang pagbasa. And ourselves, your servants, kami mga lingkod nyo lang, dahil kay Jesus, verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nagliwanag ang Diyos sa aming mga kaluluwa, sa aming puso, kung paanong nagliwanag ang sanglibutan nung sabihin niyang magkaroon ng liwanag doon sa pasimula. Kita niyo, binalik siya tayo doon sa creation. Sabi niya kung paanong pinalabas ng Diyos ang liwanag nung pasimula sa creation. Siya ay nagliwanag din saan? Sa aming mga puso. Hallelujah! Upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalulatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ibig sabihin nito, amen, ang aming binabandera ay hindi ang aming mukha. Hindi ang aming kalulatian. Kundi kalulatian ng Diyos na nasa mukha ni Jesucristo. Ang mukha namin ay si Jesucristo. Lahat ng kalulatian, lahat ng pag-ibig, ang puso niya, ang habag niya, ang biyaya niya, ang kapangyarihan, amen, ay nasa mukha ni Jesucristo. Nahayag lahat sa mukha ni Jesucristo. Yan ang sinasabi dito. Amen, ang Diyos ay nahayag sa mukha ni Jesucristo. At ang sinasabi niya, wag na wag kayong aalis ng inyong pagtingin doon sa mukhang yun. Amen, kahit wala na siya ngayon, umalis na siya nung nangangaral si San Pablo. Pero pinapaalala niya, yung mukhang yun, ang aming patuloy na itinataas sa inyong harapan. At alam niyo, ang isang ministro, hindi niya magagawang ipakilala sa isang makatotohanang paraan si Jesucristo o yung mukha ni Jesucristo kung siya mismo hindi niya nakikilala yung mukha ni Jesucristo sa ganung paraan, sa isang personal na paraan. Sana naintindihan niyo ako. Kung hindi muna nagliwanag ang Diyos sa puso ng isang ministro, hindi niya kayang mangaral ng ebanghelyo sa tamang paraan para yung mga tao ay maliwanagan din. Kailangan maging personal, kailangan nagliwanag muna siya sa inyong puso bago siya makapagpaliwanag, amen, ng buhay ng iba. Tuloy lang natin ito and then we're going to close. Hanggang verse 7. Verse 6. Tapos na natin, verse 7. Nasabi dito, but if the ministration of death written and engraven in stones was glorious. Ano yung ministration? Pangangasiwa ng kamatayan. Batas, kautusan. Pangangasiwa ng kamatayan, ang sabi ay ano raw? Sa verse 7, ay isinulat at inukit saan? Sa bato. Hawak ni Moses. Bato. Kautusan. Ini pangangasiwa ng ano? Hindi buhay, kamatayan. Bakit nagpapasalamat na hindi kayo nasumpungan sa ilalim ng pangangasiwa ng kamatayan? But if the ministration of death written and engraven in stones was glorious, malulati yun eh. Nagliwanag din yung mukha ni Moses, di ba? So that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Kung yung ang pangangasiwa sa kamatayan ay malulhati, di lalo na yung pangangasiwa, saan? Sabi niya dito, pangangasiwa sa Espiritu. Sabi niya, ang titik ay pumapatay. That's the law. Amen? Yung palaging pagsasabi natin, huwag mong gagawin yan, bawal yan, titik yan. Kung diyan ka lang mabubuhay, mamamatay ka lang. Pero ang sabi, but the Spirit giveth life. Amen? Hindi mo problema yung bawal-bawal eh, kapag natanggap mo yung Espiritu. Kaya maraming namamatay, hindi nakasusunod, tumitigil,
pagdating ng isang punto sa kanilang buhay sa pagsunod dito sa mensaheng ito, dahil nandun lang sila sa titik. Bawal yan. Huwag gawin yan. Bawal putulan ng buhok. Magpahaba. Hindi ko sinasabing masama yan. Yan ay salita ng Diyos. Pero ang sinasabi ko, kung ginagawa mo yan, sa lakas mo lamang, nang hindi mo tinatanggap yung Espiritu ng Diyos, ikamamatay mo lang yan. Walang laman na nakasunod dyan sa kautusan yan. Hindi kaya ng iyong laman. Hindi kaya ng disiplina ng inyong tahanan. Hindi kaya ng disiplina ng tinuro sa inyong mga magulang. Kahit anong gawin mo, hindi ka makasusunod. Anong kailangan mong gawin? Kailangan tanggapin mo ang Espiritu. At yun ang dala-dala ng biyaya. Ang Espiritu, ang buhay ng Diyos ay nirelease niya. Amen. Nung sabihin niya, it is finished. Can you say amen? Ano sabi? He gave up the ghost. Pagkatapos niyang bayaran yung hinihingi ng kautusan, yung sinabing huwag niyong gawin yan, huwag niyong gawin ito, ginawa natin lahat. Pero dahil sa ginawa natin lahat, may utang tayo, hindi natin kayang bayaran. Nagkatawang tao siya at binayaran niya doon sa krus, sa kanyang sariling katawan. At pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritu. At pagkatapos ang sabi niya, maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo ay masangkapan ng kapangyarihan mula sa langit. What's that? The coming of the Lord in the form of the Spirit. Yan ang sinasabi niya. Aminin niyo lang, nagkasala kayo. Magsisi kayo. Kilalanin niyo yung ginawa ko doon sa Kalbaryo. That's my grace to you. Yun na yung mukha ko. Yung mukha ko'y mabiyaya. Yung mukha ko dati sa Old Testament, hindi niyo gugustuhin. Nagliliwanag nga pero may kasamang kidlat at kulog. Pero ngayon, biyaya. Pinatawad ko na lahat yun. Pero ang kailangan niyong gawin ay tanggapin niyo yung aking espiritu. At pag nagawa niyo yun, hindi niyo na problema yung bawal yan, bawal to. Hindi niyo na problema yung wag mong gawin yan, wag mong gawin to. Yung espiritong naroon ang mag-iiwas sa iyo sa mga bagay na yon. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, ang dami mo ng bawal na hindi ginagawa. Yun ang tunay na biyaya. Dahil lang pangangasiwa ng Espiritu ay dumating. At kung malolahati yung pangangasiwa ng kamatayan, mas lalong malolahati yung pangangasiwa ng Espiritu, ng biyaya ng ating Panginoon. Ano sabi dito? Verse 9, for if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. Kita nyo? Pataas ng pataas yung kalalatian. Malolahati yung kautusan, pero ang sabi, itong biyaya ay higit na malolahati. Na ang sabi dito sa verse 10, for even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth. Ibig sabihin nun, kahit pa nga malolahati yun, mistulang walang kalolatian yun, pagka tinabi mo dito, sa higit na malolahati. Bakit? Kasi meron ng more excellent glory. More excellent testament. Yung batas ay excellent, pero this one, amen, exceed in excellence than this one. Kita nyo? Kaya mas higit na malolahati ito. Hindi ko na papaliwanag ng gusto marahil susunod. Tatalakayin natin ang gusto ito. But I want to just read, amen, hanggang dun sa verse 12 marahil. Sabi dito, for even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excellent. For if that which is done away was glorious, yung ang natapos yung ang lumipas malolahati Much more that which remaineth is glorious. Yung mukha ng Diyos dati na galit, lumipas na yun. Para sa mga mananampalataya. Ngayon yung mukha niya ng biyaya, ang sabi, ay mananatili. Hallelujah! Kaya mas malolahati yun kaysa sa mukha niya dati. Alright? Kaya nga hanggang sa walang hanggan, we shall see His face. Hindi siya galit na Diyos pagpunta natin doon. Hindi na kasimangot. Hindi siya yung, hindi ka nga dito, bakit ginawa mo na naman yun? But His face will be shining in grace. The very same face.
Very same face na nagbigay ng liwanag, ng biyaya, kapatawaran. Hallelujah, sa sanglibutan. Yun ang mukha na makikita natin doon sa walang hanggan. Mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Not another face, the very same face. Dahil ang kanyang kalulatian ay hindi lumilipas. Seeing then that we have much such hope, we use great plainness of speech. Hindi tayo maka-theologian kung mangaral. Hindi tayo gumagamit ng mga malalalim na hindi maunawa ang mga salita. Ang mga ilustrasyon natin, puro, tawag dito, pagtitipo lamang. At sabi sa verse 13, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Hindi raw katulad ni Moses, na naglambong upang yung mga Israelita ay huwag makatitig, amen, sa kanyang mukha at sa katapusan niyaong nagwawakas. Ito yung gusto kong paliwanag, kaya lang abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya, saan na lang natin ito ipapaliwanag ng gusto. Ang sinasabi dito, yung liwanag na yun ay may katapusan. Naglambong si Moses para hindi makita ng mga Israelita yung katapusan ng dispensasyon na yun. Dahil yung liwanag na yun ay lilipas. Yun ang sinasabi. Pero nilambungan yung mukha ni Moses para hindi nila makita yung paglipas ng kalulatiang yun. Kaya nga nung lumipas na yun nung dumating na si Jesus, lumipas na yun Yung mga Israelita, dahil may lambong pa rin, dahil hindi inalis yung lambong sa mukha ni Moses, ay hindi nila nakilala yung pagpapalit ng dispensasyon. Hindi na yun ang liwanag. Hindi na yun ang mukhang nagliliwanag ngayon. Nagpalit na ng mukha sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi nila nakita dahil may lambong sila. Pasalamat tayo. Dahil pinahayag sa atin ang liwanag ng mukha ng ating Panginoon. Amang Diyos, Ikaw po'y pinupuri namin. Pag pinag-usapan ng iyong salita, Lord, walang katapusan. Hiling ko po, o dakilang Diyos, ng iyong mukha ngayon ay pagliwanagin mo. Kung meron po ditong mga nagugulumihanan, meron dito, Panginoon, na kailangan mag-ayos ng buhay, merong problema sa kanilang puso, may nadadalang kapaitan, kadiliman, Lord. Hiling ko po ng liwanag ng salita mong ito ay magbugaw ng lahat ng kadilimang yun, Lord. Huwag mo hayaang manatili sa aming kalagitnaan ang anumang masama, Panginoon. Higit na dakila ang iyong liwanag kaysa sa kadiliman ng kaaway. Dakilang Diyos, patawarin mo kami. Patawarin mo ang bawat isa. Inilalantad namin ang aming puso sa liwanag ng iyong mukha ngayong gabi. Liwanag ng iyong biyaya. Lord, magliwanag ka. Pagliwanagin mo ang mukha mo. Magpahayag ka sa bawat isa in a personal way, Lord. Nawa, Panginoon, dumating yung punto na narito ang bawat isa dahil may relationship sa iyo, nakita niya ang mukha mo. Hindi dahil kay nanay, hindi dahil sa kaibigan, hindi dahil sa kung kanino, kundi dahil naipahayag mo ang mukha mo sa Kanya. At nagliliwanag ang iyong mukha sa Kanyang buhay. Dear God, we thank you for your presence. Lalapit kami sa trono ng awa, ng may tapang, may pananampalataya. Dahil ikaw na mismo ang gumawa ng daan para makalapit kami. Sa pamamagitan ng tipan na ito, ng pangangasiwa ng buhay, pangangasiwa ng katwiran, pangangasiwa ng Espiritu. Pwede kaming lumapit ngayon at idulog namin ang aming mga kabalisahan, ang aming problema, ang aming suliranin, ang aming kabigatan, ang aming mga pagkakamali. Hingi namin ng tawad, magpalinis kami sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tuloy tayo manalangin sa ilang minuto. Amen. Bago tayo magtapos. Hallelujah. Sophia, sir.
Yes, Lord. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for revealing your face, Lord. Oh, God. Thank you, Jesus. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you alike we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, Let's worship Him. Let's stand. Let's worship Him. You are awesome in this. Oh God. mighty God. Awesome, awesome, Lord. You are awesome in this. Place, our Father, you are worthy of Our praise to you last we raise. You are awesome in this. Mighty God. Amen. Amen. Tingnan niyo ang kanyang mukha. You are awesome in awesome, Lord, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you alone we raise. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are awesome in this place, mighty God. Tandin natin siya purihin. Sambahin natin. Hallelujah! Hallelujah! Awesome God! Oh God! Oh God! Oh God, ikaw na Diyos na dating walang mukha. Oh, binili nilang makita ang iyong mukha, hindi mo binigay sa kanila ang pribilehong yun. Kahit sa dakilang propetang si Moses, hindi mo pinakita ang iyong mukha. Sino kami para kami paglaanan mo ng ganitong biyaya? Na sa panahong ito'y makita namin ang kalulatian ng iyong mukha. Makita namin ang tunay na personalidad mo, ang karakter mo. Sa mukhang yan, ang pag-ibig mo, ang katapatan mo. Ang kapangyarihan mo, ang biyaya mo. Hallelujah! Ang katapatan mo sa amin. Lahat ng ikaw ay in-express mo sa mukha ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po at ang iyong mukha ay nasa pagpapahayag ng iyong salita. Anong mensahe ang nagpahayag sa iyo katulad ng pagpapahayag ng mensahe ito? Nahayag ka sa panahon ni Luther sa Lord anyo ng justification, sa panahon ni Wesley sa sanctification, Pentecostal sa pamagitan ng pagbabalik ng mga kaloob. Pero sa mensaheng ito, nahayag ka sa iyong kapuspusan. Ngayon ang
namin pwedeng sabihin, hindi ka namin kilala, hindi namin mainawaan ang iyong mukha dahil ito'y nilantad mo, tinanggal mo yung lambog. Pinakita mo ang mukha mong nakangiti sa iyong nobya. At sinabi mo, hindi ko na kayo tatawaging iglesia lamang, tatawagin ko kayong nobya ko. Wala akong nakikitang kasalanan. Walang bahid, walang duwis. Kayo'y sakdal sa aking harapan. You are virtuous, you're perfect. You are virgin. Salamat dakilang Diyos. Salamat, Lord, ay among kami manatiling nakatingin sa mukha mo. Hindi sa mukha ng kung sinong preacher, personalidad, kundi sa mukha mo, Panginoon. Dahil nasa mukha mo lang ang liwanag, ang kalulatian na nananatili, Panginoon. Kapag kami naguguluhan, ay among tumingon kami sa iyo. Pag kami nanghihina na, Panginoon, tingnan namin ang pagpapahayag mo sa mensahe ito. Tingnan namin ang mukha mo. Pag kami napapagod na, ayaw mong sumilay ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Hallelujah. Palakasin mo ang iyong nobya, Lord. Pagliwanagin mo ang iyong mukha sa bawat isa. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. You are awesome in this place, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let that light shine, Lord. Remove every darkness from us, Lord. Jesus Christ. Jesus. Ang panahon na hindi nagmamaliw na. Marami na ang pagdating. Kamakawa mo na ito. Kailangan ko ang mga puso malilinis. I know your heart was pure, but I know who I am. I know those people who I am. In this place, this church is for the bride, not for the hypocrite. Kaya aking mga anak, hanggat may panahon pa, hanggat nandito aking biyaya, Yes. kayo sa namumulo sa inyo. Yes. Ay, yung pastor, sinasihan ko siya. Parang gabi, binibigyan siya ng kapayagan. Bakit paliwanag sa inyo ang nanagtasabing salita sa panahon na ito? Lumipas ang lahat ng panahon. Ito na ulit panahon. Magsikon kayo sa bawat isa. Magmahalan kayo sa bawat isa. Dahil na yung panahon, hindi nyo na makikita inyo mga kapatid. Dahil ang pagigipit na Satanas, nandiyan nakatugaw dito sa iglesia na ito at sa iba pang mga iglesia sa bawat lugar. Nandiyan kung sino ang nakaupo ngayon, yung panga sa roba, nakita niyo ba? Nandiyan na ang black pope. Kaya kayo, maging seryoso na kayo sa inyong paglilingkod. Hindi na ako nagpapadupit-dupit pa dahil salita ko ay hindi na magmamalim. Lahat ang sa lupa na ito ay magmamalim. Ngunit ang aking magsalita na nakikita sa iglesia na ito ay siyang nakakatong din sa inyo pag hindi kayo nagsipakinig. Thus say the Lord. Lord, you are awesome in this place. We thank you for your love, mercy. Thank you for your grace. Thank you for your presence, Lord. Kaya mo nga magliwanag mukha mo sa aming pag-alis, Lord. Sa aming daan, huwag mo kaming iwanan. Atas namin sa iyo ang mission team, Lord, na hayo patungo sa Bicol. Ingatan mo po ang kanilang pagbiyahe. Layo mo sila sa anumang sakuna. Kasihan mo ang bawat isa. Gawin mo silang mga anghel ng biyaya sa mga kapatid namin sa Denrica, Panginoon. Ayaw mo magatid sila ng revival, Lord, sa Dacomion. Oh God, ayaw mong
Father, pagbalik nila ay makatanggap kami ng malulahating balita, Lord. Pasilayin mo ang liwanag mo, liwanag ng iyong mukha sa pamamagitan nila, Lord. Sa aming mga kapatid doon, Lord. Magpagaling ka, lumutas ka ng problema, mag-ayos ka ng mga suliranin, Panginoon. Sa dakong iyon. At magbigay ka ng panibagong sigla sa iglesyang iyon, Panginoon, ang aming dalangin. Ayaw mo makauwi ng ligtas, Lord. Ang grupo ng mga lingkod mong ito nahahayo sa aming piling sapagkat pinagkakatiwala namin sila sa iyong kamay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Natin magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain kayo natin, Panginoon, magkamayan tayo. Amen. Say, God bless you. Some in this place, mighty God. God bless you. God bless you. Awesome in this place. Abba.